Hindi ko inasahan na ang bahay na pinaghirapan kong bilhin para sa aking mga magulang ay magiging bilangguan ng kanilang paghihirap. Ang sasakyan na aking hinulugan gamit ang sariling pawis at dugo ay marahang binabagtas ang makitid na kalsada patungo sa aming bayan sa Batangas. Ang hanging pambaryo na kadalasang nagbibigay ng ginhawa ay tila sumasakal sa aking dibdib ngayon. Hindi ko alam kung kutob ba ito o pagod lamang mula sa 5 oras na biyahe mula sa Maynila. Ako si Katrina. 2 taon na ang nakararaan pinili kong gamitin ang halos buong ipon ko upang bumili ng isang malaking bahay na may malawak na bakuran sa aking kinagisnang bayan. Hindi lamang bahay, bumili rin ako ng ilang ektaryang palayan sa likuran nito. Ang layunin ko ay napakasimple at wagas, upang ang aking ama na si Mang Jose at ina na si Aling Maria ay masiyahan sa kanilang pagtanda ng may sapat na kapayapaan. Nais kong gugulin nila ang natitirang mga taon sa pagtatanim ng mga simpleng gulay, pagtanaw sa naninilaw na palay at pag-upo sa beranda nang walang iniisip na pasanin sa buhay. Sa tuwing tumatawag ako, palagi nilang sinasabi na sila ay masaya, malusog at kumakain ng masasarap na pagkain. Ngunit ang matinding pangungulila ang nagtulak sa akin na umuwi ngayon ng walang pasabi. Nais kong magbigay ng sorpresa, magdala ng kanilang mga paboritong pasalubong at yakapin ang mga tumatandang katawan na matagal ko nang hindi nakikita. Habang lumalapit ang aking sasakyan sa bahay, lalong bumibilis ang pintig ng aking puso. Ang larawan ng ngiti ng aking ama at ang mainit na yakap ng aking ina ay naglalaro sa aking isipan. Ngunit nang huminto ang gulong ng aking sasakyan, sa tapat mismo ng bakod ng bahay, ang ngiti sa aking mukha ay dahan-dahang naglaho at napalitan ng pagkunot ng aking noo. Iba ang hitsura ng bahay. Hindi dahil sa kumupas ang pintura nito, kundi dahil masyadong magulo ang paligid na may mga palamuting hindi akma sa simpleng panlasa ng aking ina. May mga nakahilerang mamahaling paso ng bulaklak, ngunit hindi ito ang mga halamang gamot na karaniwang itinatanim niya. Ang kapaligiran ay hindi tahimik at payapa tulad ng aking inaasahan. Mula sa loob ng sasakyan na may madilim na salamin, pinatay ko ang makina upang hindi marinig ang aking pagdating. Nais kong magmasid sandali bago bumaba upang magbigay ng sorpresa. Ang aking paningin ay napako sa isang payat at matandang lalaki na nagwawalis sa malawak na bakuran sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang kanyang likod ay nakayuko, ang kanyang mga galaw ay mabagal at tila ba siya ay labis na pagod. Si tatay iyon. Kumirot ang aking dibdib nang makita ko ang aking ama na dapat sana ay nakaupo at umiinom ng salabat, ngunit ngayon ay nagtatrabaho na parang isang utusan. Bago pa man mawala ang aking pagkagulat, isang matinis na sigaw ang narinig mula sa beranda. Doon ay nakaupo ang isang may edad na babaeng mataba na may hawak na abaniko at may garapon ng makakain sa kanyang kandungan. Si Aling Carmen iyon ang biyena ng aking kapatid ina ni Marites na asawa ng aking nakababatang kapatid na si Paulo. Malakas na sumisigaw si Aling Carmen, pinapagalitan ng aking ama dahil ang alikabok mula sa kanyang winawalis ay napupunta sa direksyon ng beranda. Ang mga masasamang salita ay lumalabas ng walang pigil mula sa kanyang bibig. Tinatawag ang aking ama na walang silbi at hindi marunong magtrabaho. Mahigpit kong nakapitan ang manibela ng sasakyan hanggang sa pumuti ang aking mga buko sa daliri. Paano ang isang bisita na dapat sana ay gumagalang sa may-ari ng bahay ay umuupo na parang isang senyora, habang ang tunay na may-ari ay tinatrato na parang isang alila. Ang sumunod na tagpo ay lalong nagpadurog sa aking puso. Mula sa gilid ng pintuan lumabas si Aling Maria, ang aking pinakamamahal na ina. May dala siyang malaking palanggana na puno ng mga basang damit na mukhang napakabigat. Ang mga hakbang ng aking ina ay mabagal at hirap. Ang kanyang paghinga ay tila nagkakahabol. Alam na alam ko na may sakit sa likod ang aking ina. Ngunit bakit kailangan niyang magbuhat ng ganoong kabigat na pasanin? Hindi ba't ibinili ko na siya ng malaking washing machine upang hindi na niya kailangang maglaba gamit ang kanyang mga kamay? Nasagot ang katanungang iyon nang makita ko si Marites, ang aking hipag, na lumabas habang may hawak na telepono. Walang pakundangan niyang itinuro ang sampayan, inuutusan ng aking ina na isampay agad ang kanyang mga damit dahil aalis siya para sa isang pagtitipon kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi man lang tinulungan ni Marites na buhatin ang palanggana kahit kaunti. Tila nandidiri pa siya kung hindi nalabhang mabuti ang kanyang mga damit. Walang pigil na tumulo ang aking mga luha. Hindi ito ang masayang pagtanda na ipinangako ko sa aking ama at ina. Isa itong pang-aalipin. Sa lahat ng panahong ito, pinagsisinungalingan nila ako sa telepono. Itinago nila ang paghihirap na ito
upang hindi ako mag-alala at upang makapagtuon ako sa pagtatrabaho sa syudad. Malakas na humampas sa akin ang pakiramdam ng paninisi sa sarili. Pakiramdam ko ay napakabobo ko dahil naniwala agad ako sa mga huwad nilang kwento at bihira akong umuwi dahil sa idinadahilan kong pagiging abala. Sa aking sariling mga mata nakita ko kung paano sinubukan ng aking amang si Mang Jose na kumuha ng inuming tubig para kay Aling Carmen na sumisigaw dahil sa uhaw. Ngunit ang panginginig ng mga kamay ng aking ama ay naging dahilan upang matapon ang kaunting tubig sa sahig ng beranda. Agad na tumayo si Aling Carmen, tinabig ang baso hanggang sa mahulog at mabasag ito sa maliliit na piraso at pagkatapos ay itinuro ang mukha ng aking ama gamit ang kanyang hintuturo na puno ng gintong singsing. Namukhaan ko ang singsing na iyon. Iyon ang perang ipinadala ko noong nakaraang buwan na inilaan ko para sa pagpapagamot ng aking ama. Lumalabas na ang perang iyon ay nakapulupot ngayon sa daliri ng masamang babaeng iyon. Umakyat hanggang sa aking bunbunan ang matinding galit. Gustong-gusto kong lumabas ng sasakyan, sirain ang bakod at sampalin ang mga mukha ng mga walang hiyang iyon. Ngunit ang aking lohika at karanasan, bilang isang babaeng maraming taon nang nabubuhay, nang mahirap sa syudad ang pumigil sa aking mga hakbang. Kung magwawala ako ngayon ng walang sapat na paghahanda, tiyak na itatanggi nila ang lahat, babaliktarin nila ang katotohanan o gagawa sila ng drama sa harap ng mga kapitbahay na para bang ako ang masamang anak na walang galang sa biyenan ng aking kapatid. Kailangan ko ng mas maraming ebidensya. Kailangan kong makita kung gaano kabulok ang ugat ng problema sa loob ng bahay na iyon. Pilit kong pinunasan ang aking mga luha, inayos ko ang aking sarili at huminga ng malalim. Papasok ako sa loob hindi bilang isang anak na bigla na lang sasabog sa galit. Papasok ako bilang isang matalas na tagamasid, ire-record ko ang bawat kasalanan nila bago ibagsak ang nararapat na parusa. Binuhay ko muli ang makina ng sasakyan at dahan-dahan itong ipinasok sa garahe ng bahay. Isang beses kong pinatunog ang busina. Biglang tumigil ang lahat ng aktibidad sa beranda. Napalingon sina Aling Carmen at Marites na may gulat sa kanilang mga mukha. Napalingon din ang aking ama at ina at nakita ko ang takot na kumikislap sa kanilang mga mata. Tila ba nag-aalala sila na ang aking pagdating ay magiging sanhi ng panibagong problema para sa kanila. Lalo pang sumakit ang aking puso nang mapagtanto ko na ang presensya ng kanilang sariling anak ang nagdudulot sa kanila ng labis na kaba. Pinatay ko ang makina, binuksan ang pinto ng sasakyan at bumaba ng walang anumang ekspresyon sa mukha, itinatago ang bagyo ng galit na handang sumira sa kayabangan ng mga linta sa aking harapan. Ang mga hakbang ko ay matatag habang naglalakad patungo sa beranda ng bahay. Agad na bumalot ang katahimikan. Si Aling Carmen na kanina ay nakapamaywang ay nagmamadaling binago ang ekspresyon ng kanyang mukha at gumawa ng isang peking ngiti na halatang-halatang pilit. Si Marites na kanina ay abala sa kanyang telepono, ay agad itong ibinulsa at nagkunwaring abala sa pag-aayos ng mga paso ng bulaklak. Para bang siya ay isang masipag na manugang. Sina Mang Jose at Aling Maria ay nanatiling nakatayo sa isang sulok ng bakuran. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak at pinipiga ang isa't isa. Ang kanilang tingin sa akin ay puno ng kalungkutan. Gustong-gusto kong tumakbo upang yakapin sila, umiyak sa kanilang mga paanan at humingi ng tawad dahil nahuli ako ng uwi. Ngunit alam ko na kung magpapakita ako ng kahinaan ngayon ay lalo lamang lalaki ang ulo ni na Aling Carmen at Marites. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong maging kalasag ng aking mga magulang. Naku Katrina, nandito ka na pala. Bakit hindi ka man lang nagpasabi? Kung nagsabi ka sana, nakapagluto ako ng masasarap na pagkain. Ang sabi ni Aling Carmen na ang boses ay ginawang napakatamis, sinusubukan akong yakapin. Ang matapang na amoy ng kanyang pabango ay tumagos sa aking ilong, ibang-iba sa amoy ng pawis ng aking ama na kanina ay nadala ng hangin. Dahan-dahan akong umiwas sa kanyang yakap, nagkunwaring inaayos ang aking dalang bag. Ang aking tingin ay diretso at matalim na nakatitig sa kanya. Ang una pa lamang niyang pangungusap ay puno na ng kasinungalingan. Magluluto ng masarap na pagkain. Ang kanyang makikinis na kamay ay hindi man lang mukhang nakahawak ng kutsilyo sa kusina kailanman. Tumango lamang ako ng bahagya at nilagpasan silang dalawa. Naglakad ako ng diretsyo patungo sa aking ama at ina. Hinawakan ko ang magaspang at punong-puno ng kalyong kamay ng aking ama. Ang kanyang balat ay mainit. Tila ba siya ay may lagnat. Pagkatapos ay lumipat ako upang hawakan ang kamay ng aking ina. Nabasa at kulubot dahil sa sobrang tagal na nakababad sa tubig na may sabon. Tatay, nanay, nandito na po ako. Ang mahina kong bulong.
Ang mga mata ng aking ina ay napuno ng luha. Nanginginig ang kanyang mga labi at nais na may sabihin, ngunit takot siyang sumulyap sa direksyon ni Aling Carmen. Sa huli tumango lamang ang aking ina at bumulong. Salamat sa Diyos at malusog ka anak. Iyon lamang, walang reklamo, walang pagsumbong. Ang kanilang katapatan ang naging patalim na lalong humihiwa sa aking puso. Inalalayan ko silang umupo sa silya sa beranda, ngunit mabilis na sumingit si Marites. Naku Ate Katrina, madumi pa sina tatay at nanay galing sa bukid. Baka madumihan ang bagong silya. Hayaan mo muna silang maglinis sa likod. Kumukulo ang aking dugo nang marinig ko ang sinabi ni Marites. Ang bagong silya na iyon. Ang silyang yari sa matibay na kahoy na binili ko noong nakaraang taon. Espesyal itong ginawa upang makaupo ng komportable ang aking ama tuwing hapon. Bakit ngayon ay ipinagbabawal sa aking ama na umupo sa sarili niyang silya? Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Ganoon ba? Ang maikling sagot ko. Hinayaan ko ang aking ama at ina na naglalakad ng hirap patungo sa likod ng bahay, habang ako naman ay inalalayan ni na Aling Carmen at Marites papasok sa sala. Pagkapasok ko pa lamang nakita ko na ang malaking pagbabago sa loob. Wala na sa pader ang mga litrato ng aking pagtatapos at ang aming mga larawan ng pamilya. Napalitan na ito ng malaking litrato ng kasal ni na Marites at Paulo at ang malapitang litrato ni Aling Carmen na nakangiti ng malapad. Ang salang ito ay hindi na parang bahay ng aking mga magulang, kundi parang isang maliit na palasyo na pag-aari ni Aling Carmen. Ang kapatid mong si Paolo ay nasa banyo. Lalabas din iyon mamaya. Halika, umupo ka muna. Sigurado akong pagod ka. Ang sabi ni Aling Carmen habang umuupo sa pinakamalambot na sofa. Komportableng itinaas ang kanyang mga paa. Nagpaalam ako upang pumunta sa palikuran. Bagaman iyon ay dahilan lamang upang makita ko pa nang mas malalim ang kalagayan ng bahay. Naglakad ako patungo sa pangunahing silid tulugan. Ang silid na dapat sana ay inuukupan ng aking ama at ina dahil mayroon itong sariling banyo at ang espesyal na kama na binili ko para sa kanilang likod. Ang pinto ng silid na iyon ay bahagyang nakabukas. Sumilip ako sa loob. Puno ito ng mga gamit ni na Marites at Aling Carmen. Ang mga damit ay nakakalat, ang mga mamahaling bote ng kosmetiko ay nakapuno sa hapag-ayusan. Kaya tama pala ang hinala ko. Inagaw nila ang pangunahing silid na ito. Kung gayon saan natutulog ang aking mga magulang. Naglakad ang aking mga paa sa likurang bahagi ng bahay malapit sa maruming kusina. Doon ay may isang maliit na silid na dati ay imbakan ng bigas. Ang pinto nito ay sira-sira at tinatakpan lamang ng isang luma at kupas na kurtina. Dahan-dahan kong hinawi ang kurtinang iyon. Ang tanawin sa loob ay nagpatigil sa aking paghinga. Walang malambot na kama, ang mayroon lamang ay isang manipis na banig na nakalatag sa ibabaw ng malamig na sementadong sahig. Ang mga unan ay marurumi at ang kumot ay napakanipis. Sa sulok ng silid ay may mga nakapatong na lumang karton. Doon nakaupo ang aking ama at ina, na nakainat ang mga binti habang nagmamasahe sa isa't isa. Namimilipit ang aking ama sa pagtitiis sa sakit sa kanyang balakang, habang ang aking ina ay matiyagang nagpapahid ng pampahid na gamot. Hindi nila napansin ang aking pagdating. Tiisin mo lang, Jose. Mamaya kapag umuwi na si Paulo mula sa trabaho, hihingi tayo ng kaunting pera pambili ng gamot sa tindahan. Ang bulong ng aking ina. Wag na, Maria. Naaawa ako kay Paulo. Baka pagalitan na naman siya ng asawa niya. Malakas pa naman ako. Tinakpan ko ng mahigpit ang aking bibig upang hindi marinig ang aking pag-iyak. Nanginginig ng matindi ang aking buong katawan. Pinalayas sila sa sarili nilang komportableng silid sa bahay na binili ko, gamit ang aking pawis at luha. Pinilit silang matulog sa imbakan na parang mga basurang gamit. Ang galit sa aking sarili ay naging isang nag-aalab na determinasyon. Lihim kong inilabas ang aking telepono, ni-record ko ang kalagayan. Nang maliit na silid na iyon, ni-record ko ang aking amang nasasaktan at ni-record ko ang kanilang mahihinang pag-uusap. Ito ang unang ebidensya. Ebidensya ng kalupitan na hindi kailanman maitatanggi. Pagsapit ng gabi, nagpatuloy ang pagpapanggap sa hapagkainan. Naghanda sina Aling Carmen at Marites ng mga pagkain sa pangunahing hapagkainan. Mayroong pritong manok sabaw ng baka at mga sariwang prutas. Si Paulo, ang aking kapatid, ay umuwi na mula sa trabaho. Payat siya at mukhang hindi inaalagaan. Ang kanyang mukha ay malungkot. Nang makita niya ako, gulat siya at tila hindi mapakali. Niyakap niya ako saglit, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng matagal sa aking mga mata. Umupo kaming lahat
upang kumain ng sabay-sabay. Ngunit ang aking ama at ina ay wala sa hapagkainan. Nasaan sina tatay at nanay? Ang matamlay kong tanong habang hawak ko ang kutsara. Walang alintanang sumagot si Marites habang ngumunguya ng pritong manok. Mas gusto ng mga matatanda na kumain sa likod ate. Mas nakaka-relax daw kapag nakaupo sa sahig. Kapag daw sa hapagkainan nangangawit ang kanilang mga binti. Sinungaling, alam kong kasinungalingan iyon. Tumayo ako, dala ang aking pinggan na wala pang laman patungo sa kusina sa likod. Sinubukan akong pigilan ni Paulo. Ate, dito na lang tayo kumain. Ngunit tinabig ko ang kanyang kamay. Pagdating ko sa kusina, nakita ko ang aking ama at ina na kumakain ng malamig na kanin na may natirang sabaw ng gulay at isang pirasong tuyong isda. Kumakain sila nang mabilis dahil sa labis na gutom matapos ang maghapong sa pilitang pagtatrabaho. Nadurog ng pinong-pino ang aking puso. Bumalik ako sa silid kainan. Tiningnan ko ng matalim isa-isa ang mga mukha roon. Ang sakim na si Aling Carmen, ang tuso na si Marites, at ang duwag na si Paulo. Silang lahat ay nasisiyahan sa masasarap na pagkain habang naghihirap ang mga taong nagsilang at nagpalaki sa kanila. Bakit ganyan ka makatingin sa amin, Ate Katrina? Ang tanong ni Marites na may halong pagkainis, tila ba naaabala sa aking pagtitig. Ngumiti ako ng bahagya, isang napakalamig na ngiti. Wala naman, iniisip ko lang kung gaano kasarap ang mga pagkaing binili mula sa pawis ng ibang tao. Magpakasaya kayo hanggat kaya nyo. Dahil hindi natin alam kung kailan bigla na lang babawiin ang lahat ng kasiyahang iyon. Biglang naging tahimik at balot ng tensyon ang hapagkainan. Padabog na ibinaba ni Aling Carmen ang kanyang kutsara. Mas lalong yumuko si Paulo. Muli akong umupo, ngunit hindi para kumain. Sinimulan kong buuin ang aking plano sa aking isipan. Ngayong gabi, hahayaan ko muna silang mabusog. Ngunit bukas, sisimulan kong singilin ang lahat ng utang na bunga ng kanilang mga ginawa. Hindi ko hahayaang lumipas ang kahit isang segundo ng walang pagtutuos. Ang bahay na ito ang magiging saksi kung paano ipaghihiganti ng isang anak na babae ang karangalan ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi ko inaasahan na ang mga susunod na mangyayari kinabukasan ay magiging mas matindi pa sa aking naisip. Isang lihim ang aking matutuklasan na magpapatunay na ang kanilang kasakiman ay hindi lamang nagtatapos sa pagtrato ng masama sa aking mga magulang. Ano kaya ang lihim na matutuklasan ko sa gitna ng palayan kinabukasan na tuluyang magpapaapoy sa aking galit? Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Ang bawat pag-ikot ko sa kama ay sinusundan ng mga larawan ng aking mga magulang na nakahiga sa malamig at magaspang na sahig ng bodega. Ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa siwang ng bintana ay tila nagdadala ng mga piping hikbi ng aking ina na tahimik na nagtitiis sa dilim. Maaga pa lamang, bago pa man tumilaok ang mga manok sa aming kapitbahay, ay mulat na ang aking mga mata. Mula sa maliit na awang ng kurtina ng aking silid, nakita ko ang aking amang si Mang Jose na may pasan na mabigat na asarol sa kanyang payat at nanghihinang balikat. Sa kanyang tabi ay ang aking inang si Aling Maria na may bitbit na lumang kaldero na malamang ay naglalaman ng kanilang simpleng baon para sa buong araw. Ang kanilang mga hakbang ay mabigat, walang anumang bakas ng sigla o pag-asa. Tila ba sila ay mga bilanggo sa panahon ng giyera na patungo sa isang walang katapusang sapilitang paggawa. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng maiinit kong luha habang pinagmamasdan silang papalayo sa hamog ng umaga. Ang mga lupang binili ko gamit ang aking dugo at pawis upang maging pasyalan sana nila sa kanilang takip silim ay naging mismong lugar ng kanilang matinding pagdurusa. Nagmamadali akong naghilamos at nagpalit ng isang napakasimpleng damit upang sundan sila nang hindi napapansin ng mga taong mahimbing at komportable pang natutulog sa loob ng sarili kong bahay. Ang malamig na hamog sa mga matataas na damo ay bumabasa sa aking mga paa habang maingat at tahimik akong naglalakad sa makitid na pilapil. Sa di kalayuan, sa ilalim ng unti-unting umiinit na sikat ng araw, nakita ko ang aking mga magulang sa gitna ng malawak na palayan. Ang ibang mga bayarang magsasaka ay mabilis at sanay na gumagalaw, ngunit ang aking ama ay madalas na humihinto upang hawakan ang kanyang nananakit na balakang na tila babibigay na anumang oras. Ang aking ina naman ay nakaupo sa putikan, matiyagang naghihiwalay ng mga ginapas na palay gamit ang kanyang nanginginig at puro kalyong mga kamay. Walang ngiti sa kanilang mga labi kundi puro pawis, at malalim na pagpapasensya lamang ang mababakas sa kanilang mga mukha.
Bandang 10:00 ng umaga, nang magsimulang maging masakit sa balat ang sikat ng araw, isang malaking truck ang dumating sa gilid ng maalikabok na kalsada malapit sa palayan. Kasabay nito ang pagdating ng isang motorsiklo na pamilyar sa akin. Iyon ang motorsiklong binili ko para sa aking kapatid na si Paulo, upang magamit niya sa pagpasok sa trabaho, ngunit hindi siya ang nakasakay doon. Si Marites. Bumaba ang aking hipag mula sa motorsiklo, na tila isang reyna na naligaw sa gitna ng putikan. May suot siyang malaking itim na salamin sa mata. May bitbit na magarang payong na may mga disenyo upang protektahan ang kanyang kutis sa sikat ng araw at nakabihis ng mga damit na pampasyal sa mall. Wala siyang pakialam sa paligid. Hindi man lang siya lumingon sa gawin ng aking mga magulang na naliligo sa sarili nilang pawis at nakayuko sa gitna ng initan. Lumapit si Marites sa isang pamilyar na lalaking may dalang makapal na leather bag. Siya ang ahente at mamimili ng aming mga aning palay sa bayan. Nagtago ako sa likod ng isang malaking punong mangga na hindi kalayuan sa kanila, subalit sapat ang lapit upang marinig ang kanilang mga tinig. Kinuha ko ang aking telepono at tahimik na binuhay ang voice recorder dahil alam kong may hindi magandang mangyayari. Ang mga salitang narinig ko ay parang mga asidong dahan-dahang sumunog sa aking pagkatao. Iniabot ng ahente ang ilang makakapal na bungkos ng malalaking halaga ng pera kay Marites. Libu-libong piso mula sa katas ng paghihirap ng aking ama. Kinuha iyon ni Marites nang may nagniningning na mga mata mabilis at sanay na binilang ang mga pera gamit ang kanyang mga daliri na may makukulay at mahahabang kuko. Maganda ang kita natin ngayon. Siguruhin mo lang na huwag mong sasabihin sa mga biyanan kong matatanda kung magkano talaga ang kabuuang benta natin. Baka humingi pa ang mga iyon. Ang matalim na pagbabanta ni Marites sa ahente na sinundan ng isang nakakainsultong halakhak na umalingaw-ngaw sa hangin. Tumango lamang ang lalaki sumakay sa kanyang sasakyan at umalis matapos ang kanilang transaksyon. Nang isisilid na ni Marites ang makapal na pera sa kanyang mamahaling bag na binili gamit ang perang iyon, umahon ang aking ama mula sa palayan. Ang kanyang paghinga ay mabilis at kapos ang kanyang mga paa hanggang tuhod ay puno ng makapal na putik. Lumapit siya kay Marites na nakayuko at may anyong nagmamakaawa na labis na dumurog at nagpakirot sa aking puso. Marites, anak, maaari ba akong humingi ng kaunting barya mula sa benta ng palay? 200 piso lang sana pambili ko ng gamot sa rayuma sa botika mamaya. Hindi ako makatulog kagabi dahil parang tinutusok ng mga matutulis na karayom ang mga tuhod at likod ko. Ang nanginginig na tinig ng aking ama ay tila isang pulubi na nanghihingi ng limos sa sarili niyang lupain sa mismong perang siya ang nagpakahirap na anihin. Tiningnan ni Marites ang aking ama mula ulo hanggang paa na may matinding pandidiri na tila nakakita ng isang nakakadiring insekto. Umirap siya ng pagkalakas-lakas at mabilis na isinara ang kanyang bag na parang nanakawan siya. Naku naman, tatay, napakareklamador niyo talaga. Kaunting sakit lang gamot agad ang naiisip, kaya sumasakit iyang mga buto niyo dahil kulang kayo sa galaw at ehersisyo. Magtrabaho lang kayo ng magtrabaho diyan sa bukid para mawala ang paninigas ng mga ugat nyo. May paggagamitan na ang perang ito. Kailangan kong magbayad sa paluwagan namin ng mga kumare ko. Bibili pa ako ng mga bagong pampaganda sa mukha at kailangan ko ng bagong damit at sapatos para sa pista sa susunod na linggo. Nakakahiya naman kung makikita ng mga tao na ang asawa ni Paulo ay mukhang pulubi. Tiisin nyo na lang iyan, mawawala rin iyan kapag naglakad-lakad kayo pabalik sa bahay. Ang mga malulupit na salitang iyon ay binitawan niya ng walang anumang bahid ng konsensya o awa. Yumuko na lamang ang aking ama, hindi makalaban, hindi makapagsalita dahil sa takot na baka magalit palalo ang kanyang manugang. Mula sa malayo nakita ito ng aking ina at mabilis siyang naglakad palapit sa putikan upang hawakan sa braso ang aking ama. Hayaan mo na, Jose. Ako na lang ang magmamasahe sa iyo mamayang gabi gamit ang natitira nating langis ng niyog. Huwag ka nang manghingi at makaabala kay Marites, marami pa siyang kailangang bayaran at unahin para sa sarili niya. Ang malungkot at nanginginig na pagpapatahan ng aking ina sa kanyang asawa. Ang mga salitang iyon ng aking ina ang lalong sumampal sa aking kaluluwa. Gaano na ba katagal na nakatanim sa kanilang isipan na ang luho at kaartehan ng kanilang manugang ay mas mahalaga kaysa sa kanilang sariling kalusugan at buhay. Walang lingon-likod na sumakay si Marites sa motorsiklo at pinaharurot ito na nag-iwan ng makapal na alikabok na humampas sa kaawa-awang mukha ng aking mga magulang.
Nakatayo lamang ako roon hawak ng napakahigpit ang magaspang na puno ng mangga, hanggang sa magkasugat-sugat ang aking mga palad sa diin ng aking pagkakahawak. Sapat na ito. Sobra-sobra na ang mga ebidensyang hawak ko upang ipadala ang sakim, at walang pusong babaeng ito sa impyernong nararapat sa kanya. Tahimik akong umalis, naglakad palayo at dumaan sa kabilang kalsada upang hindi nila ako makita. Tinawagan ko ang aking pinagkakatiwalaang abogado sa Maynila. Inutusan ko siyang ihanda agad ang lahat ng mga orihinal na dokumento ng pagmamay-ari ng bahay at lupa na pawang nakapangalan lahat sa akin. Titiyakin ko na wala silang anumang lusot o laban kapag dumating na ang oras ng aking pagtutuos. Nang makauwi ako sa bahay, dumaan ako sa likod upang hindi nila mapansin ang aking pagdating. Nakita ko si Marites na nakaupo sa paboritong sofa ng aking ina sa sala, abala sa pagkuha ng litrato ng mga perang hawak niya upang ipaskil sa kanyang social media account. Sinilip ko ang kanyang ginagawa at ang nakasulat doon ay nagpapasalamat siya sa biyaya ng Diyos at sa bunga ng labis na sipag ng kanyang asawang si Paulo. Nakaramdam ako ng matinding pagkasuklam hanggang sa aking bituka. Sipag ng asawa. Si Paulo ay isa lamang hamak na clerk sa munisipyo na madalas lumiban sa trabaho dahil sa pag-inom kasama ang mga barkada. At ang palayang iyon na pinagmulan ng salaping ipinagmamalaki niya ay pinatutubigan ng pawis at luha ng aking matandang ama. Pumasok ako sa aking silid at maingat na inilipat ang lahat ng mga video at voice recording sa aking laptop. Gumawa ako ng maraming kopya sa iba't ibang lalagyan. Kailangan kong magtiis ng kaunti pa. Ang bukas ay magiging araw ng tunay na paghuhukom. Hahayaan ko silang lumipad ng napakataas sa kanilang kayabangan at kasakiman ngayong araw upang kapag ibinagsak ko sila ay madudurog ang lahat ng kanilang mga buto at kasinungalingan. Kinaumagahan, nagising ang buong bahay sa matinding kaingayan na tila may piyesta sa loob ng aming bakuran. Nag-organisa pala si Aling Carmen ng isang malaking salo-salo para sa kanyang mga kaibigan, mga kumare at mga kilalang tao sa aming barangay. Isang pagdiriwang umano para sa tagumpay at pagyaman ng kanyang anak at manugang. Ang mga naglalakihang kaldero ng ulam ay nakasalang sa likod bahay, ang amoy ng litsyong baboy kaldereta at mga mamahaling putahe ay umaabot hanggang sa kalsada. May mga nakatayong magagarang tolda at mga upuang may puting laso sa aming malawak na bakuran. Si Aling Carmen ay nakabihis ng kumikinang na baro at saya na tila pupunta sa isang kasalan ang kanyang leeg tenga. At mga braso ay puno ng makakapal na alahas na ginto na nakakasiguro akong binili gamit ang ninakaw na pera ng aking ama. Si Marites naman ay parang isang artista na abala sa pag-aasikaso ng mga bisita habang ang kanyang mukha ay natatakpan ng makapal na pampaganda upang itago ang kanyang tunay na anyo. Ngunit ang lalong nagpapakulo ng aking dugo at halos magpaputok sa mga ugat sa aking ulo ay ang kalagayan ng aking mga magulang sa gitna ng selebrasyong ito. Hindi sila pinabihis ng maayos man lang. Ang aking ama ay inutusang magbuhat ng mabibigat na kahon ng mga inumin at yelo papunta sa mga mesa habang ika-ikang naglalakad dahil sa matinding sakit sa tuhod na hindi man lang nabili ng gamot kahapon. Ang aking ina ay nasa isang madilim na sulok, malapit sa basurahan, nagpupunas ng mga pinggan at kubyertos na gagamitin ng mga bisita na parang isang bayarang tagahugas na walang karapatang makihalubilo. Nang magsimulang dumating ang mga kapitbahay, narinig ko kung paano magmayabang si Aling Carmen sa kanyang matinis na boses. Ipinagmamalaki niya ng walang kagatlabi na ang malaking bahay at malawak na lupang ito ay galing lahat sa pawis at talino ng kanyang anak na si Paulo. Nang may isang inosenteng bisita na magtanong kung nasaan ang aking mga magulang na tunay na may-ari ng bahay walang gatol at puno ng panliliit, niyang sinabi na ayaw ng mga matatandang iyon sa maraming tao at mas gusto nilang maglinis na lamang sa likod dahil nakasanayan na raw ng mga ito ang pagiging alila at hampas lupa. Tiningnan ko ang aking sarili sa malaking salamin sa loob ng aking silid. Suot ko ang isang formal at eleganteng kasuotan ng isang matagumpay na babaeng negosyante mula sa Maynila. Isang itim na blazer na nagpapakita ng awtoridad at kapangyarihan. Ang aking mukha ay seryoso, matigas at walang anumang bahid ng awa o pag-aalinlangan. Ngayong araw hindi ako lalabas bilang isang simpleng anak na galing sa probinsya na madaling lokohin at paikutin. Lalabas ako bilang si Katrina, ang nag-iisang bumili at nag-iisang nagmamay-ari ng lahat ng kayamanang ipinagmamayabang ng mga linta sa labas. Huminga ako ng malalim, hawak ang isang makapal na folder
na naglalaman ng mga dokumentong yayanig sa kanilang pekeng mundo. Binuksan ko ang pinto ng aking silid at humakbang palabas patungo sa sala kung saan nagkakasayahan at nagtatawanan ang lahat ng kanilang mga bisita. Ang matapang na tunog ng aking sapatos na tumatama sa makintab na sahig ay umalingaw-ngaw na tila nagbabadya ng isang paparating na malakas na unos na wawasak sa lahat ng kanilang ilusyon. Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman ng buong barangay at ng lahat ng kanilang mga bisita ang nakakadiring katotohanang matagal na nilang itinatago sa likod ng kanilang mga pekeng ngiti at nakakabulag na gintong alahas? Ang bawat paghakbang ng aking mga paa sa makintab na sahig ay tila pagbagsak ng maso na unti-unting bumabasag sa maingay na pagdiriwang. Ang mga nagtatawa ng bisita na kanina ay abala sa pag-uusap at pagkain ay napalingon sa akin. Ang aking formal na itim na kasuotan ay sadyang naiiba sa mga makukulay na bestida at magagarang damit ng mga bisita ni Aling Carmen. Ako ay naglalakad ng tuwid na kataasang noo at ang aking mga mata ay matatalim na naghahanap sa dalawang taong naging dahilan ng pagdurusa ng aking mga magulang. Sa isang sulok malapit sa mahabang mesa ng mga pagkain, nakita ko ang isang tagpo na tuluyang nagpasabog sa bulkang kanina ko pa pinipigilan sa aking dibdib. Ang aking amang si Mang Jose ay nakayuko at nanginginig ang mga kamay habang nagsasalin ng malamig na palamig sa baso ng isang ginang. Dahil sa panghihina ng kanyang mga braso at panginginig ng mga tuhod, ay natapon ang kaunting kulay pulang inumin sa sahig at tumalsik ng bahagya sa sapatos ng bisita. Nagalit ang ginang at bago pa man makahingi ng tawad ang aking ama ay mabilis na lumapit si Aling Carmen. Hinablot niya ang pitsel ng palamig mula sa kamay ng aking ama at sinigawan ito sa harap ng maraming tao. Pabigat ka talaga kahit kailan. Napakatanda mo na ay wala ka pa ring silbi. Tingnan mo ang ginawa mo sa bisita ko. Pumunta ka nga roon sa likod at maghugas ka na lang ng mga kaldero upang hindi ka nakakaperwisyo rito. Yumuko lamang ang aking ama. Namumula ang mukha sa labis na kahihiyan at dahan-dahang tumalikod upang sundin ang utos ng malupit na ginang. Iyon ang huling patak na nagpaapaw sa aking pasensya. Sandali lamang. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw ng buong lakas at talim sa buong kabahayan na naging dahilan upang biglang tumigil ang musika at mamatay ang lahat ng usapan. Lahat ng mga mata ay napako sa akin. Napalingon sina Aling Carmen at Marites, ang kanilang mga mukha ay kinakitaan ng matinding gulat at pamumutla. Nakita ko rin si Paulo na nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kainuman na biglang nabitawan ang basong hawak niya nang makita akong nakatayo sa gitna ng sala. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa mesa ng mga pagkain at tumayo sa mismong tabi ng aking nanginginig na ama. Hinawakan ko ang kanyang manipis at mahinang balikat niyakap ko ito ng mahigpit upang iparamdam sa kanya na hindi na siya nag-iisa. Pagkatapos ay tinitigan ko si Aling Carmen sa kanyang mga mata gamit ang isang tinging nakamamatay. Bakit kailangang maghugas ng mga baso at kaldero ng aking ama sa sarili niyang pamamahay, Aling Carmen? Ang tanong ko na may mababa ngunit nagbabantang tinig. Hindi ba dapat ay ang mga tunay na may-ari ng bahay ang nakaupo sa pinakamagandang silya at ginagalang ng mga bisita? Bakit ninyo tinatrato ang aking ama na parang isang aliping walang bayad? Narinig ko ang mga mahihinang bulungan ng mga kapitbahay. Sinubukan ni Aling Carmen na tumawa ng peke upang palamigin ang sitwasyong biglang naging mainit. Ang mga pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo na natatakpan ng makapal na pulbos. Naku Katrina, anak, palabiro ka talaga kahit kailan. Itong ama mo naman kasi ang nagpumilit na tumulong sa mga gawain. Alam mo naman ang mga matatanda hindi sanay na walang ginagawa. Isa pa ay pagdiriwang ito para sa tagumpay ng kapatid mo, kaya natural lamang na tumulong kayo. Pagdiriwang para sa tagumpay ng aking kapatid. Inulit ko ang kanyang mga salita ng may panguuyam. Inilabas ko ang isang makapal na lalagyan ng mga papeles na kanina ko pakipkip sa aking braso. Hayaan ninyong linawin ko ang lahat sa harap ng inyong mga kagalang-galang na bisita. Kailan pa nalipat sa pangalan ng inyong anak at manugang ang bahay na ito? Sapagkat ayon sa batas ng ating bansa, ang bahay na pinagdiriwang ninyo ngayon ang palayan na pinagkukunan ninyo ng yaman, at ang mismong lupang tinatapakan ninyo sa mga oras na ito ay binili gamit ang aking sariling pera at nakapangalan sa akin, kay Katrina. Hindi kay Marites, hindi kay Paulo, at lalong hindi sa inyo, Aling Carmen. Lalong lumakas ang ugong ng mga bulungan sa paligid. Namutla ng husto si Marites na parang naubusan ng dugo. Sinubukan niyang lumapit at pigilan ako. Ate Katrina, huwag ka namang gumawa ng eksena at magpahiya ng pamilya sa harap ng maraming tao. Ang nanginginig na pakiusap ng aking hipag.
Ngunit hindi ako umatras kahit isang dangkal. Hindi ako ang nagpapahiya sa pamilyang ito, Marites, kundi kayo. Kayong mga nagpapakasasa sa yamang ninakaw ninyo mula sa mga matatandang ginawa ninyong alipin sa sarili nilang tahanan. Sulitin ninyo ang huling pagkain ninyo sa bahay na ito, sapagkat ang pagdiriwang na ito ay ang inyong magiging huling hapunan bago kayo lumayas. Ang aking mga binitawang salita ay naging parang kidlat na yumanig sa kanilang pagkatao. Alam kong nagsisimula na ang tunay na digmaan. Pilit na kinukuha ni Aling Carmen ang simpatiya ng mga tao. Nagsalita siya ng malakas, sinasabing pagod lamang ako mula sa mahabang biyahe at nawawala na sa tamang pag-iisip. Idinagdag pa niya na ang aking mga magulang ay ulyanin na at madalas mag-imbento ng kwento. Hindi ko hinayaang magpatuloy ang kanyang panlilinlang. Hinarap ko ang lahat at tinawag ko ang aking ina na nakatago sa kusina. Nang lumabas si Aling Maria, kinuha ko ang kanyang mga kamay. Itinaas ko ito upang makita ng buong karamihan. Tingnan ninyo ang mga kamay na ito, ang sigaw ko habang pinipigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Ang mga kamay na ito ang nag-aruga at nagpalaki sa amin. Ngunit tingnan ninyo kung anong ginawa nila. Nagbabalat, magaspang at sugatan dahil araw-araw siyang pinipilit na maglaba ng mga bundok na damit ng kanyang manugang. Ito ba ang kamay ng isang inang iginagalang? Nabigla ang mga inang nasa unahan nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga kamay ng aking ina. Bago pa man sila makabawi ay itinaas ko naman ang manggas ng lumang damit ng aking ama. Ipinakita ko ang malaking pasa na kulay lila sa kanyang braso. Isang pasa na malinaw na bakas ng malakas na pagkurot at pananakit. Sino ang gumawa nito sa inyo, tatay? Ang tanong ko. Yumuko lamang ang aking ama at dahan-dahang sumulyap kay Marites na nanginginig na sa takot. Ang sulyap na iyon ay sapat na upang malaman ng lahat ang katotohanan. Lumapit si Paulo upang awatin ako, ngunit hinarap ko rin siya. Nasaan ang iyong paninindigan bilang isang lalaki, Paulo? Nasaan ang pangako mo na aalagaan mo sila habang naghahanap buhay ako sa malayo? Nakakain ka ba ng masarap habang ang sarili mong mga magulang ay kumakain ng panis na tira-tira sa likod ng kusina? Ang matatalim kong sumbat na naging dahilan upang mapahagulgol ang aking kapatid sa matinding kahihiyan at pagsisisi. Nang maramdaman ni Aling Carmen na wala nang naniniwala sa kanya, ginamit niya ang kanyang huling sandata. Bigla siyang napahawak sa kanyang noo, umikot ang mga mata, at sadyang ibinagsak ang sarili sa sahig. Pakunwari siyang hinimatay, upang makuha ang awa ng mga tao. Sumigaw si Marites at inakusahan akong pumapatay ng matanda. Ngunit hindi ako nagpadala sa kanyang murang pag-arte. Tumingin ako sa isa sa mga bisita. Pakikuha nga po ang isang timba ng maruming tubig doon sa may palaisdaan sa likod. Ibubuhos ko iyon sa kanyang mukha upang siya ay magising. Kung hindi siya gigising, ay tatawag na ako ng tagahakot ng patay. Nang marinig iyon ni Aling Carmen, ay biglang gumalaw ang kanyang mga mata at unti-unting bumangon na umaarteng nahihilo. Ang mga tao ay nagsimulang tumawa at umiling sa kanyang kasinungalingan. Nang makita ni Marites na talo na sila sa simpatiya ng madla, ay bigla siyang pumasok sa kanyang silid at lumabas na may dalang isang piraso ng papel. Maaaring ikaw ang bumili ng bahay na ito, ngunit may batas tayong sinusunod, Katrina. Ang sigaw ni Marites na tila nakahanap ng bagong pag-asa. Iwinagayway niya ang papel sa harap ko at sa harap ng kapitan ng aming barangay na naroon din. Tingnan ninyo ito. Ito ay kasulatan ng paglilipat ng ari-arian na nilagdaan ni Paulo. Inilipat na niya ang lahat ng karapatan sa bahay at lupang ito sa aking pangalan. Kaya ako na ang legal na ginang ng tahanang ito at wala kang karapatang palayasin kami. Namutla si Paulo at inamin na pinilit siya ni Marites na lumagda sa papel na iyon dahil sa banta ng pakikipaghiwalay. Nagsimulang magduda ang mga tao sa paligid at nag-usap-usap kung tunay nga bang nawalan na ako ng karapatan. Ngunit sa halip na matakot, ay tumawa ako ng malamig at nakakainsulto. Marites, napakaganid mo sa yaman, ngunit napakahina ng iyong pag-intindi sa batas. Ang kalmado kong wika habang binubuksan ang lalagyan ng aking mga papeles. Inilabas ko ang isang opisyal na dokumentong may gintong selyo ng pamahalaan. Iniabot ko ito sa kapitan ng barangay. Kapitan, maaari po bang pakibasa ng malakas kung sino ang nag-iisang pangalan na nakasulat sa orihinal na titulo ng lupang ito? Inayos ng kapitan ang kanyang salamin at binasa ng malakas ang pangalan. Ang pinagkalooban at nag-iisang may-ari ng lupang ito ay si Katrina, ang malakas na pahayag ng kapitan. Bumagsak ang balikat ni Marites. Ang papel na pinagmamalaki niya ay walang silbi
dahil hindi kailanman naging pag-aari ni Paulo ang bahay at hindi niya maipapamigay ang isang bagay na hindi sa kanya. Ngunit hindi pa ako tapos. May isa pa akong inihandang sandata upang tuluyang ibaon ang kanilang pagkatao sa putikan ng kahihiyan. Kinuha ko ang aking telepono at ikinonekta ito sa isang malaking kagamitang nagpapalakas ng boses na ginagamit nila sa pagdiriwang. Ano kaya ang maririnig ng buong barangay mula sa kagamitang ito na tuluyang magpapatunay na ang mga taong ito ay hindi lamang mga magnanakaw kundi mga walang pusong halimaw sa loob ng aming tahanan? Kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang isang pindutan upang ikonekta ito sa malalaking kagamitang nagpapalakas ng tunog na ginagamit nila para sa musika ng kanilang pagdiriwang. Naging napakatahimik ng buong paligid na tila ba pinipigilan ng lahat ang kanilang paghinga. Pagkatapos ay umugong ang mga tinig na aking nakuha mula sa palayan at sa beranda kahapon. Ang mga tinig na sadyang nakakakilabot at puno ng kalupitan ay malinaw na umalingaw sa bawat sulok ng aming malawak na bakuran. Narinig ng lahat ang matinis na boses ni Aling Carmen na nagmumura sa aking ama. Walang silbi pabigat sa buhay at hindi marunong magtrabaho. Sinundan ito ng walang pusong pananalita ni Marites. Reklamador maarte at mamatay na sana upang hindi na makaubos ng pera pambili ng gamot. At ang pinakamasakit na tumagos sa puso ng bawat nakarinig ay ang mahina at nanginginig na tinig ng aking ama na nagmamakaawa para sa kaunting barya mula sa sarili niyang pinaghirapan upang maibsan lamang ang kirot ng kanyang mga buto na tila tinutusok ng mga karayom. Ang mga nakuhang tinig na iyon ay parang isang malakas na bombang sumabog sa gitna ng karamihan. Wala nang natirang pagdududa, wala nang natirang awa para kina Aling Carmen at Marites. Ang mga mukha ng mga kapitbahay at panauhin na kanina ay naguguluhan ay napalitan ng lantad na galit at pandidiri. Ang ilang mga kalalakihan ay napakuyom ng kanilang mga kamao. Ang mga kababaihan ay matatalim na nakatitig sa dalawang sakim na babae na tila ba gusto silang saktan. Tinakpan ni Aling Carmen ang kanyang mga tainga at sumigaw ng paulit-ulit na gawa-gawa lamang ang mga iyon na isa itong paninira, ngunit walang sinuman ang naniwala sa kanya. Napakatotoo, napakasakit at napakalupit ng mga boses na iyon upang maging isang kasinungalingan lamang. Ang imahe ng pagiging mabuting biyenan at matagumpay na manugang na itinayo nila sa pamamagitan ng panlilinlang ay nadurog ng pinong-pino sa loob lamang ng ilang saglit. Ngayon ay nakahubad ang kanilang tunay na pagkatao sa harap ng matinding paghusga ng lipunan. Narinig ninyo iyon? Ang tanong ko habang ang aking tinig ay nanginginig dahil sa pinipigil na luha ng matinding galit. Iyan ang pang-araw-araw na pagkain ng aking mga magulang. Mga pagmumura, pangiinsulto at pagkagutom sa loob mismo ng bahay na aking binili upang maging pugad ng kanilang kaligayahan. Ngayon mayroon pa ba sa inyo ang maglalakas loob na ipagtanggol sila? Walang sino man ang sumagot. Puro matatalim na tingin lamang ng paghusga mula sa lahat ng direksyon ang nakatuon sa dalawang babaeng ito. Ang pagdiriwang na ito ay tuluyang naging isang hukuman ng taong bayan at ang hatol na nagkasala ay naibaba na bago pa man pukpukin ng maso. Nakita ko si Marites na napaupo sa malamig na sahig umiiyak at nakayuko hindi dahil sa siya ay nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, kundi dahil alam niyang natalo na siya ng lubusan at wala na siyang kawala. Nakatayo ako sa tabi ng aking mga magulang at unti-unti kong naramdaman na ang mabigat na pasanin sa aking dibdib ay dahan-dahang umaangat. Lumabas na ang katotohanan at wala nang lugar upang magtago ang mga sinungaling. Ngunit hindi pa ako tapos. Ang palayasin lamang sila ng ganoon, kabilis ay napakadali. Ang palayasin sila ay parang paglipat lamang ng mga linta patungo sa ibang lugar nang hindi nagbibigay ng leksyon na mag-iiwan ng malalim na sugat sa kanilang budhi. Nais kong bunutin ang ugat ng kanilang kayabangan hanggang sa pinakadulo nito. At alam ko na ang pinakamagandang paraan upang saktan ng lubusan ang mga taong sakim ay ang pag-atake sa bagay na pinakasinasamba nila ang kanilang kayamanan. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa maliit na mesa sa sulok ng sala kung saan nakapatong ang aking bag. Ang katahimikan ay nakakabingi at sumasabay sa bawat hakbang ko. Walang panauhin ang nangahas na magsalita o gumalaw. Maging ang pagbagsak ng isang karayom ay tiyak na maririnig sa mga sandaling iyon. Binuksan ko ang aking bag at inilabas ang isang makapal na itim na talaan, isang malaking kagamitan sa pagbibilang at isang panulat. Bumalik ako sa gitna ng sala, humila ng isang walang laman na silya
at umupo ng kalmado ngunit puno ng awtoridad sa mismong harapan ni na Aling Carmen at Marites. Ipinatong ko ang kagamitan sa pagbibilang sa aking hita at tinitigan sila ng napakalamig na tingin na tila tumatagos sa kanilang kaluluwa. Inakala ba ninyo na matapos mabunyag ang lahat ng inyong kalupitan, ay basta-basta ko na lamang kayong palalayasin palabas ng aking bakod? Hindi ganoon kadali. Ang aking tinig ay banayad ngunit ang bawat pantig ay nagdadala ng tunay na banta mula sa mundo ng negosyo. At alam ninyo na ako ay isang negosyante. Walang libreng tanghalian sa mundong ito. Lahat ng bagay ay may katumbas na halaga. At ngayong araw sisingilin ko ang halagang dapat ninyong bayaran sa bawat butil ng bigas na inyong kinain, sa bawat perang inyong ninakaw at sa bawat patak ng luha ng aking mga magulang na tumulo dahil sa inyong mga walang pusong kagagawan. Suminghal si Marites, pinipilit buuin ang natitira niyang tapang na kanina pa nadurog sa kanyang paanan. Anong ibig mong sabihin? Hihingi ka ng pera sa amin. Napakagahaman mo namang hipag. Sabi mo mayaman ka, bakit nagbibilang ka ng utang sa sarili mong kamag-anak? Nanginginig ang kanyang boses, sinusubukang baliktarin ang sitwasyon upang palabasin na ako ang madamot at masama sa kwentong ito. Tumawa ako ng mahina, isang tawang tuyo at walang anumang damdamin. Kamag-anak. Kailan mo pa ako itinuring na kamag-anak? Noong minura mo ang aking ama o noong ginawa mong alila ang aking ina upang labhan ang iyong mga maruruming damit? Huwag kang magpatawa sa ganitong seryosong pagkakataon, Marites. Ubus na ang oras ng pagpapatawa. Sinimulan kong buklatin ang aking talaan. Ang mga pahinang iyon ay puno ng mga numerong maayos at detalyado kong inihanda kagabi pa lamang batay sa mga ulat ng pananalapi na aking kinuha mula sa mga kahinahinalang transaksyon sa bangko at sa tinantiang halaga ng mga nawalang ari-arian ng aking mga magulang. Magbilang tayo. Ang sabi ko habang sinisimulang pindutin ang mga numero sa kagamitan sa pagbibilang. Ang tunog ng bawat pindot ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid na parang tunog ng isang orasan ng bombang malapit ng sumabog. Una, ang upa sa bahay. Inokupa ninyo ang pangunahing silid na ang mga gamit ay katumbas ng isang magarang silid sa otel sa loob ng 2 buong taon. Ginamit ninyo ang lahat ng pasilidad ng bahay na ito, ang kuryente, tubig at koneksyon, nang hindi naglalabas ng kahit isang kusing. Habang ang mga tunay na may-ari ay pinalayas ninyo sa mainit at maruming bodega. Kung bibilangin ayon sa halaga ng upa ng mga magagarang bahay sa lugar na ito, sabihin na nating 20,000 piso kada buwan. 2 taon ay 24 na buwan. Iyon ay halos kalahating milyong piso. Nanigas ang mukha ni Aling Carmen, nanlaki ang kanyang mga mata na parang luluwa mula sa kanyang mukha. Kalahating milyon. Nababaliw ka na ba? Bahay ito ng anak ko, bakit kami magbabayad ng upa? Ang kanyang tili na puno ng takot. Hindi ko pinansin ang kanyang pagwawala at nagpatuloy sa pagpindot. Pangalawa, ang kita sa palayan. Ang 2 ektaryang palayan sa likod ng bahay ay laging may masaganang ani 3 beses sa isang taon. Ang malinis na kita sa bawat ani ay umaabot ng 50,000 piso. Iyan ang pinakamababang pagtataya. Sa loob ng 2 taon, mayroon kayong 6 na malalaking ani. 300,000 piso iyon. Ang perang iyon ay dapat na pumasok sa ipon ng aking ama para sa kanyang pagtanda, ngunit saan napunta? Napunta sa mga mamahaling bag pampaganda at sa mga makakapal na alahas na nakapulupot ngayon sa leeg mo, Aling Carmen. Nagsimulang manginig ng matindi si Marites. Ang malamig na pawis ay tumutulo at sumisira sa makapal na pampaganda sa kanyang mukha. Ang mga halagang binanggit ko ay napakalaki at alam nilang totoo ang bawat sentimo nito. Ang mga kapitbahay na nakarinig ay nagsimulang magbulungan, mapailing sa gulat at galit. Hindi nila akalain na ang halaga ng perang ninakaw at nilustay ng mga manugang at biyenang ito ay umaabot na sa 100,000 piso. Pangatlo, ang patuloy ko ng walang awa at walang paghinto, ang bayad sa pisikal at emosyonal na pananakit. Tinrato ninyo ang aking mga magulang bilang mga alila nang walang ibinibigay na sweldo. Kung ang sweldo ng isang tagapaglinis ay 5,000 piso kada buwan, pinarami sa 2 tao at pinarami sa 24 na buwan, iyon ay 240,000 piso. Hindi pa kasama riyan ang bayad sa pagpapagamot sa sakit sa balakang ng aking ama na lumala dahil sa sapilitang pagbubungkal ng lupa sa ilalim ng matinding sikat ng araw at ang bayad sa matinding trauma ng aking ina na hindi na makatulog nang maayos. Bubuin ko na lamang ito ng 100,000 piso upang maging madali para sa inyo. Pinindot ko ng madiin ang huling pindutan upang kunin ang kabuuan.
Kaya ang kabuuang utang ninyo sa akin at sa aking mga magulang ay umaabot sa 900,000 piso. Initaas ko ang kagamitan sa pagbibilang, ipinakita ang mahabang hilera ng mga numero sa kanila at sa mga panauhing nakamasid. Halos 1,000,000 piso. Iyan ang halagang kailangan ninyong bayaran ngayon din. Sa oras ding ito, napabulyaw si Aling Carmen. Sa pagkakataong ito ay dalisay na takot na ang kanyang naramdaman. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at tila siya ay aatakihin sa puso. Saan kami kukuha ng ganyan kalaking pera? Gusto mo ba kaming patayin? Wala kaming ganyang kalaking halaga. Isa lamang kaming mahirap. Gumapang siya sa sahig palapit kay Paolo at hinatak ang laylayan ng pantalon ng kanyang anak. Paolo, gumawa ka ng paraan. Nababaliw na ang kapatid mo. Gusto niya tayong piliting magbayad ng ganito kalaki. Ipagtanggol mo kami. Isinara ko ng malakas ang aking talaan na lumikha ng isang malakas na tunog. Pinipilit. Kinukuha ko lamang ang nararapat na ibalik sa aking mga magulang. Sinasabi ninyong wala kayong pera. Huwag kayong magsinungaling sa aking harapan. Tingnan mo ang mga gintong pulseras na nakapulupot sa iyong mga braso, Aling Carmen. Tingnan mo ang makapal na kwintas na sumasakal sa iyong leeg. Tingnan mo ang mamahaling relo ni Marites na kumikinang. Tingnan ninyo ang bagong motorsiklo sa labas ng bakod. Tingnan ninyo ang mga mamahaling bag at sapatos sa loob ng silid na iyon. Lahat ng iyan ay binili gamit ang pera mula sa pawis at dugo ng aking ama, hindi ba? Ito ay hindi inyo. Mga nakaw na kagamitan iyan at kukunin ko ang lahat ng iyan. Tumayo ako at naglakad palapit kay Marites na patuloy sa pag-atras sa takot hanggang sa tumama ang kanyang likod sa matigas na pader. Bibigyan ko kayo ng 2 pagpipilian at wala ng iba. Unang pagpipilian, bayaran ninyo ng buo ang halos 1,000,000 piso ngayon din. Kung wala kayong dalang salapi, isuko ninyo ang lahat ng ari-ari ang binili ninyo gamit ang pera ng aking ama at ang matitirang utang ay huhulugan ninyo habang buhay na may kasunduang nilagdaan sa harap ng abogado at ng mga pulis. Pangalawang pagpipilian. Huminto ako sandali, hinahayaan ang matinding takot na gumapang sa kanilang mga gulugod at tumagos sa kanilang mga buto. Nakahanda na ang aking formal na ulat para sa mga kapulisan na paparating na anumang oras mula ngayon. Maraming patong ang inyong kaso. Panluloko, pagnanakaw ng ari-arian, pamemeke ng mga dokumento ng mana at pang-aabuso sa mga matatandang walang kalaban-laban sa loob ng tahanan. Gamit ang mga nakuhang tinig na ipinarinig ko kanina at ang dami ng mga saksi rito na handang tumestigo, tinitiyak ko sa inyo na mabubulok kayo sa kulungan ng hindi bababa sa 10 taon. Walang magagarang damit sa kulungan ng mga babae. Marites, walang mga mamahaling pampaganda. Walang malambot na kama, at kailangan mong labhan ang sarili mong mga maruruming damit doon gamit ang iyong mga kamay habang inuutusan ka ng mga kapwa. Amo bilanggo. Umiyak ng malakas si Marites nang hina ang kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan siyang napasalampak sa sahig. Ang nakakatakot na imahe ng pagkakakulong ay tuluyang sumira sa kanyang katinuan. Tiningnan niya si Paolo na may anyong nagmamakaawa, puno ng desperasyon. Paolo, tulungan mo ako. Ayokong makulong sa malamig na rehas. Bayaran mo ang mga utang, Paolo. Mangutang ka sa bangko, isangla mo ang iyong trabaho sa munisipyo. Gawin mo ang lahat para iligtas ako. Ang kanyang pag-iyak na parang isang batang inagawan ng laruan. Tiningnan lamang ni Paolo ang kanyang asawa na may blankong mga mata, mangutang sa bangko, isangla ang trabaho. Ang kanyang maliit na sweldo bilang isang hamak na empleyado ay madalas na nauubos ng walang natitira buwan-buwan dahil kinukuha lahat ni Marites para sa kanyang mga personal na luho at pagpapasarap sa buhay. Paano siya makakabayad ng halos 1,000,000 piso? Alam ni Paolo na wala siyang anumang kakayahan at kapangyarihan. Ano kaya ang gagawin ni Paolo ngayong nakasalalay sa kanyang mga kamay? Ang kalayaan ng asawang matagal nang kumokontrol sa kanyang buhay at ang paghingi ng tawad sa mga magulang na matagal niyang pinabayaan. Ang oras ay patuloy sa pag-usad. Ang bawat pagpatak ng segundo sa orasan na nakasabit sa dingding ay tila malakas na pukpok ng martilyo sa dibdib ni Marites at Aling Carmen. Ang mukha ng aking hipag ay wala ng hugis dahil sa magkahalong luha, sipon at natunaw na makapal na pampaganda. Siya ay mukhang kaawa-awa, puno ng kawalan ng pag-asa at matinding takot. Si Aling Carmen na kanina lamang ay umaastang senyora ay nakabaluktot ngayon sa malambot na silya na parang isang basang pusa na nanginginig sa ginaw. Ang kanyang mga labi ay patuloy sa paggalaw, marahil ay nagdarasal o bumubulong ng mga sumpa. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon ng 2 babae, may isang tao ang nakakaranas ng pinakamatinding labanan sa kanyang sariling isipan.
ang aking kapatid na si Paulo. Siya ay nakatayo ng tuwid sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay ligaw na nagpapalipat-lipat ng tingin sa akin, sa aming ama, sa aming ina at sa kanyang asawa. Sa loob ng maraming taon kilala ko si Paulo bilang isang mahinang lalaki. Siya ang uri ng tao na umiiwas sa gulo, na mas pipiliing magpaubaya kaysa makipagtalo, na ibinibigay ang manibela ng kanyang buhay sa sinumang pinakamalakas sumigaw. At sa mahabang panahon si Marites ang may pinakamalakas na boses sa kanyang buhay. Si Marites ang humahawak ng kanyang buong sweldo, si Marites ang nagpapasya kung anong damit ang kanyang isusuot, at si Marites ang nagbabawal sa kanyang dalawin ang aming mga magulang. Si Paulo ay naging isang manikang walang buhay sa mga kamay ng kanyang asawa. Ngunit ngayong araw nang makita niya ang mga pasa ng aming ama, ang mga sugatang kamay ng aming ina at ang kanyang ate, na dumating dala ang isang malakas na bagyo ng katarungan, may isang bagay sa loob ni Paulo ang nagsimulang mabasag. Ang makapal na kabibi ng kanyang kaduwagan ay unti-unting nabibiyak. "Paulo, wag ka namang tumunganga lang dyan." Ang nakakabinging tili ni Marites na bumasag sa malalim na pag-iisip ng aking kapatid. Tumayo si Marites at inuga ng malakas ang balikat ng kanyang asawa. "Lalaki ka, ikaw ang haligi ng tahanang ito. Labanan mo iyang kapatid mong baliw. Sabihin mo sa kanya na walang bisa ang mga utang na iyon. Sabihin mo na hindi tayo magbabayad ng kahit isang kusing. Ipagtanggol mo ang asawa mo. Gusto mo ba akong makitang nabubulok sa rehas na bakal?" Hindi sumagot si Paulo. Ang kanyang katawan ay nauuga, sumusunod sa marahas na pagtulak ni Marites. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling walang laman, na nakatitig sa sahig. "Sumagot ka." Mas lalong naging palengkera ang boses ni Marites. Ngayon ay sinimulan na niyang hampasin ang dibdib ni Paulo gamit ang kanyang mga nakakuyom na kamao. "Napipi ka na ba? Anong silbi mong asawa kung hindi mo man lang maipagtanggol ang pamilya mo? Wala kang kwentang lalaki, duwag, talunan. Kaya pala napakaliit ng sweldo mo dahil napakaliit din ng bayag mo." Ang mga masasakit na panlalait na iyon ay walang tigil na lumalabas sa bibig ni Marites. Mga parehong salita na marahil ay libu-libong beses na niyang isinumbat tuwing nagkakamali ng kaunti si Paulo sa kanilang pagsasama. Karaniwan ay hihingi lamang ng tawad si Paulo at Yuyuko, ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Nang mabanggit ni Marites ang salitang talunan, dahan-dahang iniangat ni Paulo ang kanyang mukha. Tinitigan niya si Marites. Ang tingin na iyon ay hindi tingin ng isang taong natatakot tulad ng dati. Iyon ay tingin ng isang taong labis na napagod. Pagod na naipon sa loob ng maraming taon. Pagod dahil palaging siya ang may kasalanan. Pagod dahil palagi siyang inuutusan at pinipilit. At ang pinakamabigat sa lahat, pagod dahil sa matinding pag-uusig ng kanyang sariling budhi sa pagpapabaya sa kanyang mga magulang. Biglang hinuli ni Paulo ang dalawang pulso ni Marites na patuloy sa paghampas sa kanyang dibdib. Ang kanyang pagkakahawak ay napakahigpit na naging dahilan upang magulat si Marites at matigil sa pagsigaw. "Tama na." Ang sabi ni Paulo sa mababang boses, ngunit umalingaw-ngaw ng malinaw sa tahimik na silid. "Ano?" Nanlaki ang mga mata ni Marites, hindi makapaniwala na may lakas ng loob si Paulo na hawakan siya ng madiin. "Bitiwan mo ako, nasasaktan ako." "Sabi ko tama na." Ang malakas na sigaw ni Paulo. Ang kanyang boses ay parang kulog na nagpatalon kay Aling Carmen sa kanyang inuupuan at nagpagulat sa aming mga magulang. Iyon ang unang pagkakataon sa buong buhay ko na narinig kong sumigaw ng ganoon kalakas ang aking kapatid. Mabilis ang paghinga ni Paulo. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa, pinipigil ang emosyon na sa wakas ay sumabog na parang isang bulkan. Itinulak niya ang mga kamay ni Marites, kaya napaurong ito ng ilang hakbang. "Sinasabi mong wala akong kwentang lalaki. Sinasabi mong talunan ako." "Oo, tama ka Marites. Isa nga akong talunan, ngunit hindi dahil maliit ang sweldo ko. Isa akong talunan dahil hinayaan ko ang isang demonyong katulad mo na tapakan at duraan ang langit sa ilalim ng mga paa ng aking ina." Itinuro ni Paulo ang mukha ni Marites gamit ang kanyang nanginginig na hintuturo. Ang mga luha ay nagsimulang umagos sa mga pisngi ng aking kapatid. "Sa loob ng 5 taong pagsasama natin, palagi akong tahimik. Hinihingi mo ang buong sweldo ko, ibinibigay ko. Ipinagbawal mong magpadala ako ng pera kina tatay, sinunod ko. Nilalait mo ako, tinatanggap ko. Akala ko iyon ang paraan para maging mabuting asawa, ang magpaubaya para sa katahimikan ng ating pagsasama. Ngunit nagkamali ako. Ang pananahimik ko pala ang bumuo sa iyo para maging isang halimaw. Ang pananahimik ko ang nagpahirap sa sarili kong mga magulang.
Humarap si Paolo at itinuro ang aming ina. Tingnan mo ang mga kamay ng aking ina. Tingnan mo ang mga kamay ng babaeng nagluwal sa akin. Nasira dahil sa paglalaba ng iyong mga damit na pampasyal. Nasaan ang iyong puso, Marites? Nasaan? Nakanganga lamang si Marites. Hindi pa niya nakikita ang ganitong anyo ni Paolo. Nilalakasan mo ba ang boses mo sa akin? Dahil lamang sa mga matatandang amoy lupa na iyan. Huwag mong babastusin ang aking mga magulang. Ang mabilis na putol ni Paolo. Ang mga matatandang iyan ang nagpakahirap at nagpalaki sa akin hanggang sa makatayo ako rito ngayon. At ikaw, kayo ng ina mo, kayo ay mga linta na sumisipsip sa aming dugo. Humarap si Paolo sa akin. Tiningnan niya ako nang may mga luhang umaapaw sa kanyang mga mata. Ate Katrina, patawarin mo ako. Ang mahina niyang sambit. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ng aming ama at ina. Niyakap niya ang mga binti ng aming ama. At umiyak ng napakalakas na parang isang musmus na bata. Tatay, nanay, patawarin ninyo po ako. Napakasama kong anak. Naging duwag ako at nagpatalo sa asawa ko hanggang sa nakalimutan ko kayo. Napakalaki ng kasalanan ko sa inyo. Ang aming amang si Mang Jose na may napakalambot na puso ay agad na yumuko at niyakap ang ulo ng kanyang nag-iisang anak na lalaki habang siya rin ay lumuluha. Tahan na anak, matagal na kitang pinatawad. Tumayo ka na, anak pa rin kita anuman ang mangyari. Ang tagpong iyon ay labis na nakakadurog ng puso. Kailangan kong tumingala upang pigilan ang aking mga luha na huwag pumatak. Ito ang sandaling hinihintay ko, hindi ang pagbabayad ng pera, hindi ang pagpapakulong sa kanila, kundi ang pagbabalik ng aking kapatid sa yakap ng aming pamilya. Dahan-dahang tumayo si Paolo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang laylayan ng kanyang damit. Ang kanyang mukha ngayon ay ibang-iba na. Mayroong bagong tatag at paninindigan na mababakas doon. Humarap muli siya kina Marites at Aling Carmen, na parehong nakatunganga sa matinding pagkabigla. Marites, ang tawag ni Paolo nang walang damdamin. Simula sa araw na ito, sa oras na ito, hindi na ako papayag na maging asawa mo. Maghiwalay na tayo, ayoko na. Ang mga huling salitang iyon ay sumabog ng mas matindi pa sa anumang bomba. Maghiwalay na tayo, tumili ng ubod ng lakas si Marites, tila ba pinupunit ng buhay ang kanyang balat. Hindi, nababaliw ka na ba? Hindi mo ako pwedeng hiwalayan. Sino ang mag-aasikaso sa iyo? Sino ang magluluto para sa iyo? Hindi mo kayang mabuhay nang wala ako. Kaya kong magluto para sa sarili ko, Marites. O di kaya ay bibili na lamang ako ng ulam sa labas. Mas mabuti pa iyon kaysa araw-araw akong kumakain ng sama ng loob sa piling mo. Ang malamig na sagot ni Paolo. At ikaw, Aling Carmen, maaari na kayong lumayas sa bahay ng aking ate. Isama ninyo ang inyong anak. Wala na akong pakialam sa inyo. Nang mapagtanto ni Aling Carmen na ang kanyang pinagkukunan ng pera ay tuluyan ng bumitaw, ay labis siyang nataranta. Paolo, anak, wag naman ganyan. Maaari naman nating pag-usapan ito ng maayos. Nadala lamang ng damdamin si Marites kanina. Huwag kayong maghiwalay. Paano na ang huhulugang sasakyan, sino na ang magbibigay sa akin ng pera pambili ng pagkain araw-araw? Humakbang ako palapit upang putulin ang nakakaawang pakiusap na iyon. Wala nang magtutustos sa iyong maluhong pamumuhay, Aling Carmen. Natauhan na ang aking kapatid. Sira na ng tuluyan ang inyong mga tulay sa pamilyang ito. Ngayon bumalik tayo sa unang usapan. Magbabayad ba kayo ng halos 1,000,000 piso o pupunta kayo sa kulungan? Dahil nakipaghiwalay na si Paolo, hindi na niya pananagutan ang mga utang at kasalanang ginawa ng kanyang asawa. Iyon ay malinaw na kasalanan ninyong mag-ina. Tinitigan ni Marites si Paolo nang hindi makapaniwala. Ang asawang akala niya ay isang maamong tupa na madali niyang makokontrol ay nakatayo ngayon bilang isang matibay na pader na hindi niya kayang tibagin. Napagtanto ni Marites na nawala na ang lahat sa kanya sa loob lamang ng isang araw. Nawala ang magarang bahay, nawala ang mataas na pagtingin ng mga tao, nawala ang pinagkukunan ng salapi, at nawala ang asawang minsan ay nagmahal sa kanya ng tapat. Mayroon na lamang kayong 10 minuto upang iligpit ang inyong mga personal na gamit. Ang mariing utos ko habang itinuturo ang nakabukas na pintuan. Tandaan ninyo, tanging mga personal na gamit lamang, tulad ng mga lumang damit. Walang isasamang mga alahas, ginto, mamahaling bag, mga kumikinang na relo sa sakyan, at ang mga natitirang perang papel ay kailangang iwan dito bilang unang kabayaran sa inyong malaking utang. Kung mayroon man akong makitang kahit isang singsing na itinago ninyo sa loob ng inyong mga damit, ituturing ko itong pagnanakaw at mas bibigat ang inyong parusa.
Naglakad si Paulo patungo sa pintuan at binuksan ito ng malapad. Ang sinag ng araw sa dapit hapon ay pumasok sa loob ng sala, tila nagbibigay daan upang tuluyan ng lumabas ang kadiliman sa aming tahanan. Maaari na kayong lumabas. Ang sabi ni Paulo nang hindi man lang tumitingin sa mukha ng kanyang dating asawa. Umiiyak ng malakas si Marites, pakiramdam niya ay lumpo na ang kanyang mga binti. Nanginginig na inalalayan siya ni Aling Carmen upang makatayo. Silang dalawa ay mukhang napakakaawa-awa malayong malayo sa anyo ng mga senyorang nagmamayabang kaninang umaga. Habang humihikbi ay naglakad sila patungo sa silid upang kunin ang kanilang mga lumang damit sa ilalim ng matatalim na tingin ng lahat ng mga panauhin na naiwan. Ang pasya ni Paulo ang naging huling pukpok ng martilyo na nagpabagsak sa palasyo ng kanilang kasinungalingan. Wala nang masisilungan ang mga taong ito sa aming bahay at wala nang pusong madaling linlangin. Umiikot na ang gulong ng kapalaran sa paraang napakalinis, ngunit napakasakit. Ngunit sa pagpasok nila sa silid upang mag-ayos ng kanilang mga dadalhing gamit, hindi maalis sa aking isipan na ang mga taong ganid ay hindi basta-basta susuko ng walang dalang yaman. Ano kaya ang mga ipinagbabawal na bagay ang susubukan nilang itago at puslitin palabas? At paano ko sila haharapin kapag dumating na ang mga alagad ng batas na naghihintay na pala sa labas ng aming bakod? Ang 10 minutong palugit na ibinigay ko ay tila gumapang ng napakabagal, subalit bawat segundo nito ay nagdadala ng matinding kaba para kina Aling Carmen at Marites. Mula sa loob ng silid na dati nilang inaangkin bilang kanilang sariling kaharian, maririnig ang kaluskos ng mga gamit na padabog na isinisiksik sa loob ng mga bagahe. Ang mga halinghing ng pag-iyak ni Marites at ang mga pabulong na pagmamaktol ni Aling Carmen ay umaabot sa aming pandinig na sinasabayan ng tunog ng mga siper na pilit isinasara. Nakasandal ako sa hamba ng pintuan ng sala, nakahalukip-kip at pinagmamasdan ang bawat galaw sa pintuan ng silid na iyon na parang isang lawi na nag-aabang sa kanyang mga bihag. Sa aking likuran ay nakatayo ng tuwid ang 2 alagad ng batas na kanina ko pa tinawagan. Ang kanilang presensya ay hindi upang manghuli agad, kundi upang tiyakin na ang pagpapalayas at ang pagbawi sa mga ari-arian ay magiging maayos at upang maging saksi sa batas kung sakaling magtangka ang 2 babae na gumawa ng panloloko. Si Paulo ay nakaupo sa isang silyang kahoy sa beranda na kayuko ng malalim at tila walang balak na silipin man lang ang mukha ng babaeng katatapos lamang niyang hiwalayan. Ang aking ama at ina ay inalalayan ko upang maupo sa malambot na silya sa sala, pinaiinom ng maligamgam na salabat upang mapakalma ang kanilang panginginig. Bumukas ang pinto ng silid. Naunang lumabas si Aling Carmen, hila-hila ang isang malaking maleta na halatang napakabigat. Ang kanyang mukha ay maga, ang kanyang mga mata ay namumula sa kakaiyak at ang natirang pulbos sa kanyang pisngi ay naghalo sa kanyang pawis na nagpamukha sa kanyang isang nakakaawang payaso. Sa kanyang likuran ay sumunod si Marites na hirap sa pagpasa ng isang malaking bitbitan at may 2 malalaking plastik na puno rin ng mga gamit. Naglakad sila ng nakayuko, iniiwasan ng aking mga mata at ang mga tingin ng mga alagad ng batas. Pilit nilang binilisan ang kanilang mga hakbang patungo sa labasan, umaasang makakatakas na sila sa impyernong ito ng kahihiyan. Ngunit hindi ko hahayaang makatakas sila ng ganoon lamang. Tumigil kayo! Ang malamig at matalim kong utos. Kagyat na napahinto ang kanilang mga paa sa gitna ng sala. Lumingon si Aling Carmen na may mukhang nagmamakaawa. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nagsasalita. Paalis na kami, Katrina. Huwag mo na kaming pahirapan pa. Dala na namin ang aming mga damit. Ang kanyang boses ay paos at halos maputol. Sinabi ko kanina na mga personal na gamit lamang ang maaari ninyong dalhin. Mga lumang damit at kasuotan. Walang anumang mamahaling bagay o ari-arian ng aking ama. Ang mariin kong paalala habang humahakbang papalapit sa kanila. Lumingon ako sa isang babaeng pulis na kasama ng pangkat. Ginang, maaari po bang pakisuri ang mga laman ng kanilang mga bagahe? May malakas akong kutob na mayroon silang itinatagong mga kagamitan at salapi na pag-aari ng aking pamilya. Tumili si Marites at niyakap ng mahigpit ang kanyang mamahaling bag. Mga personal kong gamit ito. Huwag ninyong hawakan. Nilalabag ninyo ang aking karapatan. Ang kanyang hysterical na sigaw, ginagamit ang mga salitang narinig lamang niya, ngunit hindi naman niya naiintindihan. Ang babaeng alagad ng batas ay nanatiling kalmado, ngunit mahigpit na kinuha ang bag mula sa mga kamay ni Marites. Pasensya na po. Ito ay bahagi ng aming tungkulin. May ulat ang may-ari ng bahay tungkol sa posibleng pagnanakaw, kaya kailangan naming suriin.
Ibinuka ang bag sa ibabaw ng malaking mesa. Ibinuhos ang lahat ng laman nito. At tulad ng aking inaasahan, mula sa mga nakasiksik na lukot na damit, ay nagsilaglagan ang mga kumikinang na bagay na pilit nilang ipinupuslit. May mga maliliit na kahon na naglalaman ng makakapal na kwintas na ginto, mga singsing na may bato, mamahaling mga orasan, at mga nakatuping pera na tinalian ng goma. Iyon ang mismong perang tinanggap ni Marites kaninang umaga mula sa pagbenta ng aming palay. Ang mga kapitbahay na nanatili sa bakuran at nakasilip sa mga bintana ay sabay-sabay na naglabas ng tunog ng pandidiri at galit nang makita ang mga ebidensya ng kanilang matinding kasakiman, mga magnanakaw. Ang isinigaw ng isang ginang mula sa labas. Pinalayas na nga ay nagnanakaw pa rin. Namutla si Marites at hindi na nakapagsalita. Kinuha ko ang kahon ng mga alahas at ipinakita iyon sa aking ama. Tatay, ito ang inyong pera. Ito ang inyong pawis at dugo na ginawa nilang ginto upang ipagmayabang sa ibang tao. Umiling lamang ang aking ama at tumulo muli ang kanyang mga luha nang makita kung gaano kawalang hiya ang kanyang naging manugang. Binalingan ko sina Marites at Aling Carmen. Tanggalin ninyo ang lahat ng kumikinang na nakakabit sa inyong mga katawan. Ang matigas kong utos. Nanlaki ang mga mata ni Aling Carmen at napahawak siya sa kwintas na nasa kanyang leeg. Regalo ito sa akin ni Marites noong aking kaarawan at binili gamit ang pera nino, ang mabilis kong putol. Ang sweldo ni Paulo ay hindi sapat upang makabili ng ganyan kabigat na ginto. Kataas iyan ng aking palayan, hubarin ninyo o iuutos ko sa pulis na tanggalin iyan ng sapilitan bilang ebidensya ng pagnanakaw. Nanginginig ang buong katawan ni Aling Carmen habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang ipinagmamalaking kwintas kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Ang mga makakapal na pulseras na tumutunog tuwing siya ay naglalakad at nagmamayabang ay isa-isang kinalas at ipinatong sa mesa. Ang mga naglalakihang singsing sa kanyang mga daliri ay hindi rin nakaligtas. Ganoon din ang ginawa ni Marites. Napilitan siyang tanggalin ang kanyang mga hikaw, relo at pulseras. Sa loob ng ilang sandali ang bunton ng mga alahas sa ibabaw ng mesa ay lumaki habang ang anyo ng mag-ina ay naging napakasimple at kaawa-awa. Bumalik sila sa kanilang tunay na anyo bago sila naging mga linta sa aming tahanan, dalawang karaniwang babae na walang anumang kinang. Itinuro ko ang mamahaling bag na hawak ni Marites. Ang lalagyan na iyan ay nagkakahalaga ng libu-libong piso. Iwan mo iyan dito. Ipagpalit mo sa itim na supot ng basura na iyon. Humagulgol si Marites na parang batang inagawa ng laruan. Ang bag na iyon ay ang huling simbolo ng kanyang pagiging mayaman. Huwag naman ito, Ate Katrina. Parang awa mo na paborito ko ito. Ang kanyang pagmamakaawa na nakakadurog sana ng puso kung hindi ko lamang alam ang kanyang tunay na ugali. Ang paborito mong iyan ay binili mula sa perang. Dapat sana ay pambili ng gamot ng aking ama. Ang walang awa kong sagot. Hinablot ko ang bag mula sa kanya. Napilitan si Marites na pulutin ang malaking itim na supot ng basura mula sa kusina at doon isiniksik ang kanyang mga lumang damit. Ang tagpong iyon ay isang napakalaking kabalintunaan. Ang nag-aastang senyora kaninang umaga ay nakahawak ngayon sa supot ng basura. Ngayon lumayas na kayo. Ang sabi ko habang itinuturo ang pintuan palabas. Naglakad sila ng pilay at walang lakas patungo sa labas. Nang tumuntong sila sa beranda ay umugong ang mga panlilibak ng mga kapitbahay. Lumayas na kayong mga linta at wag na kayong babalik sa bayang ito. Ang mga panlalait na iyon ay tila umuulan na bato na unti-unting pumapatay sa kanilang natitirang dignidad. Tinakpa ni Aling Carmen ang kanyang mukha ng kanyang lumang panyo habang si Marites ay walang tigil sa paghikbi. Naglakad sila bitbit ang maleta at ang itim na supot ng basura. Walang sasakyan dahil ang susi ng motorsiklo ay kinuha na ni Paulo. Walang salapi dahil nabawi na namin ang lahat. Sa tapat ng tarangkahan ay huminto si Marites at lumingon kay Paulo na nakaupo pa rin sa beranda. Umasa siya na may natitira pang kahit katiting na awa sa puso ng dating asawa. Paolo, ihatid mo man lang kami sa sakayan ng bus. Parang awa mo na hindi na kaya ng ina ko ang maglakad. Dahan-dahang iniangat ni Paulo ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay namumula at maga, ngunit ang kanyang tingin ay kasing lamig ng yelo. Tinitigan niya si Marites na parang isang estranghero na hindi niya kailanman nakilala. Maglakad kayo. Iyan ang naramdaman ng aking ama noong naglalakad siya patungo sa bukid, kahit masakit ang kanyang mga tuhod. Damhin ninyo ang sakit na iyon at isipin ninyo na isa lamang itong ehersisyo. Mahilig naman kayong mag-utos sa mga matatanda na magpakahirap, hindi ba?
Ang sagot ni Paulo ay isang malakas na sampal ng katotohanan na bumasag sa huling pag-asa ni Marites. Tinalikuran niya kami at ipinagpatuloy ang kanyang mabigat na paglalakad. Ang kalangitan sa dapit hapon ay nagsimulang dumilim na tila nakikisama sa dramatikong tagpo. Ang makakapal na ulap ay nag-ipon sa itaas ng aming bayan at hindi nagtagal ay bumuhos ang malamig na ambon. Ang mga patak ng ulan ay bumasa sa kanilang mga katawan na lalong nagpamukha sa kanila na kaawa-awa. Nakatayo ako sa tabi ng aking mga magulang pinapanood ang kanilang mga likod na palayo, nang palayo hanggang sa lamunin ng dilim sa dulo ng kalsada. Umalis sila nang walang dala kundi ang mga damit na suot nila at ang matinding kahihiyan na dadalhin nila habang buhay. Lumipas ang isang buong taon matapos ang araw na yumanig sa aming buong barangay. Ang panahon ay tila isang tahimik na ilog na dahan-dahang hinugasan ang mga lumang sugat at nagpatubo ng mga bagong pag-asa. Ang aming malaking bahay na dati ay puno ng init ng ulo at masamang hangin ngayon ay ganap na nagbago at naging isang tunay na paraiso ng kapayapaan. Ipinabago ko ang ilang bahagi ng bahay pininturahan ng mga mas maliwanag at maaliwalas na kulay at itinapon ang lahat ng naiwang gamit ng dalawang malupit na babae. Maging ang kama na inupahan nila ay aking ipinasunog bilang simbolo ng pagtataboy sa sumpa at sakit ng nakaraan. Ngayon ang aming malawak na bakuran ay puno ng mga halamang gamot at mga namumulaklak na sampagwita na paborito ng aking ina na naghahasik ng napakabangong amoy tuwing umaga. Ang kalusugan ni Mang Jose at Aling Maria ay mabilis na bumuti nang mawala ang matinding bigat sa kanilang dibdib at ang sapilitang pagtatrabaho at dahil sa masustansyang pagkain na sinisiguro ko buwan-buwan ang katawan ng aking ama ay muling nagkalaman. Hindi nalubog ang kanyang mga pisngi at ang kanyang ngiti ay sumisilay araw-araw. Ang sakit sa kanyang balakang ay naghilom na dahil sa mga panggagamot na aking tinustusan. Tuwing umaga ang aking ama ay hindi na pumupunta sa bukid upang magbuhat ng asarol kundi naglalakad-lakad lamang upang magmasidbatiin ang mga nagtatrabaho at umupo sa isang kubo habang umiinom ng mainit na kape. Ang palayan ay pinamamahalaan na ngayon sa pamamagitan ng isang patas na hatian ng kita at ito ay mahigpit na binabantayan ni Paulo. Sa usaping tungkol kay Paulo ang aking kapatid ay tunay na tumupad sa kanyang mga pangako. Ang pagkakahiwalay niya at ang matinding pagsisisi ay humubog sa kanya upang maging isang tunay na lalaki. Umalis siya sa kanyang trabaho sa munisipyo na puro pag-upo lamang at naging isang masipag na magsasaka. Pinag-aralan niya ang mga tamang paraan ng pagtatanim, nagtatrabaho siya sa putikan mula madaling araw at sinisiguro na ang lahat ng benta ay malinis at tapat. Ang kanyang balat ngayon ay sunog na. Sa sikat ng araw ang kanyang mga kamay ay magaspang at puno ng kalyo, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay at puno ng dignidad. Hindi na siya isang manika. Inaalagaan niya sina tatay at nanay. Nang buong pagmamahal minamasahe ang mga paa ng aming ama tuwing gabi at hindi niya hinahayaan ang aming ina na gumawa ng mabibigat na gawain. Ito ang pambayad ko sa aking mga kasalanan, ate. Ang sabi niya sa akin isang hapon nang ako ay umuwi. Laking pagmamalaki ko sa kanya dahil nahanap niyang muli ang kanyang paninindigan na minsan ay nawala, ngunit ang batas ng kalikasan ay patuloy sa pag-inog. Habang kami ay umaani ng tamis ng aming pagtitiis, sa ibang dako naman ay may mga taong umaani ng mapapait na bunga ng kanilang mga kasamaan. Nakatanggap ako ng balita mula sa isang kamag-anak na nakatira sa kabilang bayan kung saan nangupahan sina Marites at Aling Carmen matapos silang palayasin. Ang balita ay lubhang nakapanlulumo ngunit hindi ko maikakaila na may naramdaman akong katarungan nang marinig ko iyon. Matapos silang mapalayas, nang walang anumang yaman, naging napakahirap ng kanilang buhay. Ang perang nakuha nila mula sa pagbebenta ng kanilang mga lumang damit ay naubos sa loob lamang ng isang buwan. Si Marites na walang anumang kakayahan sa buhay, kundi ang magpaganda at manlait ng kapwa, ay nahirapang makahanap ng trabaho. Ang kanyang diploma ay walang silbi dahil sa kanyang napakasamang ugali. Sa huli, napilitan siyang mamasukan bilang tagahugas ng pinggan sa isang marumi at mausok na karinderya sa palengke. Isipin ninyo ang tadhana, ang mga kamay ni Marites na dati ay ipinagmamalaki niyang kasing kinis ng sutla at palaging nilalagyan ng mamahaling kulay sa kuko. Ngayon ay magaspang sugatan at nagbabalat dahil araw-araw na nakababad sa matapang na sabon at maruming sebo. Kailangan niyang maghugas ng daan-daang maruruming pinggan gabi-gabi na parang eksaktong ginawa niya sa aking ina noon. Ayon sa balita, ang may-ari ng karinderya ay napakasungit. Kapag may nakitang kaunting dumi sa pinggan,
ay sinisigawan at pinapahiya si Marites sa harap ng mga kumakain. Tinatawag siyang tanga at mabagal. Si Marites ay walang magawa kundi yumuko at umiyak, nilulunok ang mapait na laway na dati ay idinudura niya sa mukha ng ibang tao. Hindi siya maaaring lumaban dahil kung siya ay tatanggalin sa trabaho, ay wala silang kakainin. Ang kinahinatnan naman ni Aling Carmen ay higit na nakakaawa. Ang matinding pag-iisip dahil sa pagkawala ng kanyang mataas na kalagayan sa lipunan at ang pagdanas ng matinding kahirapan ay naging dahilan upang tumaas ang kanyang presyon. Ilang buwan na ang nakalipas, inatake siya sa ugat na naging dahilan ng pagkaparalisa ng kalahati ng kanyang katawan. Wala siyang magawa kundi humiga sa isang manipis na banig sa loob ng kanilang masikip at mainit na inuupahang kwarto. Ang masakit pa rito, si Marites, ang anak na dati ay ipinagtatanggol niya, nang patayan ay ayaw siyang alagaan ng maayos. Madalas na iniiwan ni Marites na gutom ang kanyang ina hanggang gabi dahil sa pagod sa trabaho. Naririnig ng mga kapitbahay si Marites na sinisigawan ng sariling ina kapag nadudumihan nito ang kanyang higaan dahil hindi na makatayo. Pabigat ka, talagang matanda ka. Namimeste ka lang sa buhay ko. Mamatay ka na sana. Ang mga isinisigaw ni Marites ay eksaktong mga salitang isinigaw niya noon sa aking ama. Ibinabalik ng langit kay Aling Carmen ang kanyang mga kasalanan gamit ang bibig ng kanyang sariling anak. Nararanasan niya ngayon kung gaano kasakit ang maging isang matandang walang kalaban-laban na nilalait ng taong dapat sana ay nag-aalaga sa kanya. Ayon sa huling balitang nakarating sa akin, nagbabalak na si Marites na iwan ang kanyang ina sa isang pampublikong pasilidad para sa mga matatanda dahil hindi na niya kayang bayaran ang upa at ang mga gamit na kailangan nito. Itatapon na niya ang kanyang sariling ina. Si Aling Carmen, ang babaeng dati ay ubod ng yabang, ay magtatapos ng mag-isa sa isang pasilidad, inabandona ng anak na kanyang hinubog upang maging isang halimaw. Silang dalawa ay ganap na nawasak. Hindi dahil sa ako ang nanira sa kanila kundi dahil ang sarili nilang nabulok na pagkatao ang sumira sa kanilang mga buhay mula sa loob. Ang utang na halos 1,000,000 piso ay hindi man nila nabayaran ng salapi, ngunit pinagbabayaran nila ito ng habambuhay na pagdurusa na higit na mas mataas ang halaga. Isinara ko ang aking laptop sa beranda at huminga ng malalim. Tiningnan ko ang aking inang si Aling Maria na nakangiting nagdidilig ng kanyang mga halaman. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang mga bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng liwanag ng kapanatagan. Naisip ko na ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang pagpapanatili ng apoy ng galit sa ating puso, kundi ang siguraduhing ang mga taong mahal natin ay nabubuhay ng masaya habang hinahayaan ang Diyos at ang kalikasan na maningil sa mga nagkasala. Katrina anak, halika na sa loob at kakain na tayo. Ang malambing na tawag ng aking ina. Opo nanay. Ang nakangiti kong sagot. Tumayo ako at pinagpaga ng aking damit. Bago ako pumasok, sumulyap ako muli sa kalsada sa labas ng aming bakod. Alam ko na sa isang lugar na hindi ko na nakikita, may 2 babaeng lumuluha sa dilim at naghihirap sa kanilang piniling kapalaran. Pumasok ako sa loob ng aming mainit at masayang tahanan. Isinara ang pinto ng mahigpit at tinalikuran ang lahat ng masasakit na kwento sa labas. Sa loob ng bahay na ito ay tanging mga halakhak panalangin at wagas na pagmamahalan lamang ang mananatili. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang masayang mukha ng aking pamilya, isang katanungan ang pumasok sa aking isipan na hanggang ngayon ay naghahanap ng kasagutan. Tunay nga bang tapos na ang sumpa ng nakaraan o may panibagong pagsubok na naghihintay sa kinabukasan?